Pag-usapan muna natin ito mga komunista, naghahari na sa bansang Pilipinas, kakampi di umano ni Tamba. Bago natin pag-usapan, yung umani na agad. Kakatanim pa lang. Ito pa lang ibig sabihin ni Marcos. Di umano. Marami na namang maaasar dyan. Kasi meron tayong nadinig. Meron tayong nadinig. Kaya pala. Sige. Ito muna. Boss, pro-BBM ka ba o pro-Sara? Pro-Filipino ako. Away politiko yan eh. Ang interes ko, yung interes ng Pilipino. Paano dadami ang pakinggan natin si Greco Bellica paano dadami ang trabaho? Paano dadami ang negosyo? Paano bababa ang presyo ng bilihin? Yung kapayapaan, yung kaayusan, paano natin bibigay? Hindi yung away ng politiko. Pero kita nyo, pinasok na ng mga komunista yan. Yan, hindi ako nagsabi si Greco yan Ay, baka magagalit na naman kayo sa amin. Congressman, nagagalit na kayo sa Banateros. Lalong-lalo na kay Banatbay. Pinasok na ng komunista yan. Sabi, di umano ni Greco Bellica. But kung ako tatanungin nyo, I will agree, I will believe Greco Bellica kaysa yung mga yan. Ito problema natin. Sila nagpakulong kay Lopez. Sino nagpakulong kay Lopez? Komunista. Sino-sino ba yan? Di ba? Convicted child abuser. Convicted hindi ako nagsabi ulit. Korte, hindi po tayo nagpi-fake news. Korte nagsabi, convicted yan si Castro. Paano? Pinakulong ang isang abogado. Yung walang kasalanan, yung walang kaso, pinakulong ng isang convicted. Samantalang yung convicted, nakaupo dyan, kakampi mo, Tamba. Pinasok tayo. Sino nagpakulong? Komunista. According kay Greco Bellica. Sila nagtutulak ng impeachment. Sino nagtutulak ng impeachment? Makabayan Black. Sino? Komunista. Sabi ni Greco Bellica. I agree with Greco Bellica. I believe Greco Bellica. Sa puntong yan. Komunista nagpapatakbo sa atin. Opinyon ko yan na ako'y naniniwala kay Greco. Sila na ang ng impeachment. Gusto nyo ba yan? Pambihira, Tamba. Makuha mo lang yung pangarap mo na hindi mo kayang makuha sa patas na laban. Kakampi ka sa komunista. Alam mo ba, ang daming magagalit na sundalo niyan. Bakit? Ang daming magagalit na pulis niyan. Bakit? Kasamahan nila nangamatay. Dugo ang kumalat dahil sa mga komunista. Kakampi yan. Kakampi nila yan. Sinaktan ng mga pulis. Maraming pulis sinaktan dyan. Maraming sundalo. Tapos pababalikin nyo ng ganyan-ganyan para makaupo sa pangarap ni Tamba. Ang laki na po ng nagbibigay na problema sa atin itong si Martin. Pambihira naman. Huwag mo sabihin, Martin, hindi mo tinuruan yan. The fact, okay, lilinawin ko. Kaya tinuruan mo, kaya hindi mo tinuruan, kaya kasabwat ka, kaya hindi ka kasabwat. Being the speaker, hawak mo yung mga yan. You can do better than that. Anong klase kang speaker? Kaya huwag ka mag-excuse na hindi, gayahin mo yung pinsan mo, hindi ko alam, ayaw ko na impeachment. Parehas kayong peke. Kahit sabihin natin totoo yung sinasabi nyo, which I don't believe, pero for discussion purposes, kahit totoo yan, anong silbi nyo dyan, mga inutil kayo? Ayaw ni Marcos ng impeachment? Tapos nakalusot? Wala kang kwenta, Marcos. Wala kang kwenta. Sabihin mo, ayaw mo ng hindi kasabwat. Ito sa Makabayan Black, si Tamba. Wala ka rin kwenta, Tamba. Kung totoo ulitin ko, hindi ako naniniwala. I-discuss lang natin kung totoo. Wala kayong lusot. Bakit? Inutil kayo. Ba inahayaan nyo yan? Bakit niyari na? Tinapos na? Pinahina na ni PERRD ang komunista. Alam mo namang kinalaban na yan ni BP Sara.
Kaya galit na galit kayo kay Pastor Kibuloy eh. Kaya binanatan nyo si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil alam nyo, si Pastor Kibuloy at ang kanyang programa ayaw sa komunista. Ayaw niya. Para maging kakampi nyo yung mga komunista, kailangan banatan nyo si Pastor Kibuloy. Yan ang totoo. So kailangan kamutin ninyo ang likod, ang puwet ng mga komunista para kayo ay kampihan ng komunista. Para kayo magkampi-kampihan. Kaya ako naniniwala ako kay Greco eh. Bakit natin papayagan? Tingnan yung nangyayari sa Kamara. Are you proud of that, Tamba? Sila na nandiyan dahil sa kahinaan mo, dahil hindi ka gusto ng taong bayan, pinagpipilitan mo sarili mo. Kahit sa maling paraan, kahit sa no class, papatulan mo. Makuha mo lang pangarap mo. Bakit hahayaan natin marami na namang pulis ang mamatay? Tingnan nyo yung nagrally sila. Ang daming sinaktang pulis. Samantalang ang mga pulis na yan sumugod sa KOJC, ilang araw walang nasaktan sa kanila. Sila ilang oras lang nagrally. Ang dami nang nasaktang pulis. Bakit hahayaan nyo may mamatay na namang mga sundalo dahil sa mga taga-bundok na yan? Pambira kayo. Ay, wala talaga kayo. Sila nag-i-issue ng EJK. Sila nag-i-issue ng fake news na EJK. Sino? Komunista. Kala mo ang lilinis no? Akala mo wala silang niyari. Akala mo wala silang sinaktan. Akala mo wala silang bahid ng dugo sa kamay nila. Pambi. Sila nang gugulo sa Quadcom. Dahil doktrina nila yan. Ang pag-awayin ang nagaharing uri. Tapos, papasukin nila ang bayan, pahihinain ang pamahalaan para nanakawin nila ang kalayaan at ang ating demokrasya. Yun, ayaw nila yun. Yun eh. Yan ang style nila. Yan ang doktrina nila. Kumbagat sa Biblia, may paniwalaan ang Kristiyano. Sila, doktrina nila, Biblia nila, pag-awayin. Pansin nyo ba, kahit sinong naging presidente, nasa kalsada yung mga yan. Bakit ba napaupo yung mga yan, yung makabayan black na yan? Wala namang ginawa yan kung hindi placard sa kalsada, di ba? Meron bang nagustuhan yan? Tapos itatanggi nilang NPA sila, komunista sila, gano'n. Why? Kung tama yung ginagawa nyo, bakit hindi kayo proud? Di ba? Ako halimbawa, membro ko ng Banateros, nakalagay. Member ako ng SMNI, pinagmamalaki ko pa. Ba't hindi nyo pagmalaki komunista at NPA kayo? Kung tama yung ginagawa ninyo. Yan ang style, yan ang doktrina. Sila yan. Pag-awayin. Alam mo kung saan sila nakakita ng butas? Kasi ang magkaaway pula, dilaw. Sinakyan yan. Yan, dilaw, yan na yun eh. Alam na natin yan. Di ba? Yung EDSA 1, alam natin sino nagpanalo niyan. Komunista yan. Yan sila eh. Mahilig sila magpag-away. Okay? Sa pag-aawayin. Nakakita sila ng butas. Kaaway nila si Marcos, di ba? Huwag na tayong maglokohan. Kaaway nila si Marcos. Pero nakakita sila ng butas. True Tamba. Dahil alam nila si Tamba may weakness. To be in power sa 2028. Ginamit nila yon para sirain yung pinakamalakas. Which is Duterte. Yan ang kaaway nila. Duterte Davao. Para masira yung demokrasya. Ayaw nila ng demokrasya. Komunista gusto nila. So pag-aawayin. Binutasan. So naggagamitan sila. Bakit? Yan ang sinasabi natin, patunay na talagang napakalakas ng Duterte dahil kailangan nila maggamitan at magkampihan for the sake na masira ang bansa basta hindi babalik ang Duterte dahil mauubos ang komunista, mauubos ang droga sa kalsada, mawawalan sila ng kita. That's the truth and nothing but the truth. Tama. I agree with Greco.
belika. Yan ang abangan ninyo. Yan ang bantayan natin. Tama, ha? O, party list, BG, party list 98 sa balota. O, pero I agree, ha? I agree. Ako hindi ko pa alam kung ano party list natin. But anyway, kahit naman anong party list nyo, I respect you all, guys. Ha? Wala naman tayong kay Coach Oli, wala tayong pilitan. Ang importante dito, tama yung sinasabi ni Greco. At matapang niyang sinalubong, importante, may tapang sumalubong sa mga komunista. At pinangalanan niya mga yan. Ha? Next topic po tayo. Ito, umani. Attorney Sal, sa ilang komento ng ating mga kababayan sa social media, tila binigyan daw ng platform ng gobyerno ang mga kaliwa. Sandali. Halos 5 dekada ng ipakita kalaban. natin yan. Hahayaan ba daw natin ang... Yan, ayan. Ito po yung isa sa pumalag. Basahin natin, ha. Sabi dito, after for more than 5 decades. Ilan po ibig sabihin ng 5 decades? 50 years. More or more. Of effort to eliminate the presence of NPAs in the countryside. At the cost of countless soldier lives, the manipulation of youth students lured by a misguided ideology to their deaths. Ibig sabihin, talagang minimislead nila yung mga kabataan hanggang magkamatay-matay na. And the collateral deaths of innocent civilians, making the conflict even bloodier than the drug war. Oh, eto antindi. Sabi ko nga, ito yung mga maganda tong binitawan ni Sir. Na, alam mo, nung nakita ko to, sabi ko may pag-asa kami. May pag-asa ang bayan natin. Dahil sa mga ganitong PNP. Sabi niya, more than sa mga namatay na kinukundina ninyo sa drug on war or war on drugs. Ha? The government took a shocking step on November 23, 2023 by resurrecting the CPP, NPA, NDF. Is this an act of treachery? Is this an act of treachery? Naku. Bakit daw noong November 23, 2023? Ay, naku. Ibig sabihin, pinayagan uli daw. The CPP political officers in the House of Representatives must be happy what's happening in our country right now. Let's have a unified stand to remove them in Congress next May 2025 election. Firmor Bodiles Escobar, retired Police General, Eastern Mindanao. Yan yung kanyang statement. Alam nyo, tama si Sir dito sobra. Bakit natin pinapayagan yung kalaban ng ating gobyerno, kalaban ng ating mga kabataan, mga pumapatay sa ating mga kabataan, pumapatay sa mga inosenteng taong dinadamay nila sa gera nila, pinahihintulutan daw natin sa loob ng Kamara. Alam mo, Sir, dapat manawagan kayo sa mga kapwa ninyo retired generals. Manawagan po kayo sa mga active generals. Again, uulitin ko ng malinaw na malinaw. I am against any form of rebellion, coup d'etat, or anything because I believe in Romans 13 verse 1 and the following. If hindi nyo alam yun, basahin ho ninyo. Okay? So I'm against any form of rebellion. But, again and again, I would say this. Dapat ilabas natin ang ating opinyon at sabihin natin ang frustration natin sa ginagawa ng leadership ng Kamara na pinapayagan itong mga kakampi at kaalyado ng NPA. Bakit natin sila pinahihintulutan? Talagang nandun pa sila sa loob. Tuwan-tuwa itong mga animal na ito, itong mga demonyo na ito, tuwan-tuwa sa loob, nagpipiesta. Bakit? Ngayon, itong administrasyon na ito, sila malayang nakakagalaw. Ako nananawagan ako sa mga putang inang tansong vlogger. Kaya niyong tiisin to? Hindi, ako tanong ko sa inyo. Oh, sige, idol nyo si Marco. Sige na, okay na yan. Oh, sige. Pero kaya nyo bang tiisin na pinahihintulutan itong mga demonyo na ito na manatili sa loob ng Kamara at magpiesta-piesta doon?
pinahihintulutan ninyo na, alam mo yun, hindi ninyo kinokontra. Alam nyo, dati galit na galit kayo dyan sa mga lintik na yan. Ngayon, porket hindi pinapalagan ni Marcos at ng leader ng Kamara, etong mga to, hindi na kayo umiimik. Kaya tuloy na papagalata ang bayaran kayo eh. Kayong mga tanso vlogger eh. Kasi nga, hindi nyo pinapalagan. Ako, ito eh. Sang-ayon ako sa sinabi ng INC. Sige, suportahan natin si Marcos. Agree. Let's support Marcos. If he really wants peace with the Duterte, okay, let's support. Ayun. Pero akin ito. Bakit natin pinapayagan sa loob ng Kamara na pasukin ito ng mga demonyong terorista? Sige nga ho, pakipaliwanag ho yun. Ang tanong, may kinalaman po ba ang leadership ng Kamara dyan? Bakit na? Kasi pambihira sa tingin ninyo, hindi makakapasok yung mga animal na yan ng walang basbas ng leadership ng Kamara? O pangalawa, hindi nyo ba ma-question kung bakit hinahayaan din ng ating gobyerno ngayon sa pamumuno ni Pangulong Marcos na mangyari ito? Na muling namamayagpag itong mga komunista na ito. Ito nga sabi ni Sir eh. After more than 5 decades of effort to eliminate the presence of NPA, ngayon nakikita natin sila sa loob ng Kamara. Yes, sasabihin natin, they're legal. Yes, I know they're legal. Wala naman ako sinabing illegal sila eh. Ang sinasabi ko, they are part of CPP, NPA, NDF. Magkakasama ho sila. Iisa ho sila. May armed group nga lang. Hindi sila yon, so they are not illegal. Okay? Pero, alam natin they're Communist Party of the Philippines. Kaya nga, sino nagsabi nun? Si Joma Sison, yung kaninang pinuno mismo. Pinangalanan niya ang mga kasamang National Democratic Front. Ibig sabihin, yung mga nagfo-front na pumasok sa gobyerno, papasok sa gobyerno tulad ng mga congressman o mga representante ng party list nila. Pero hindi natin pwedeng tanggalin na magkakasama po sila. Kaya nga CPP, NPA, NDF yan eh. Magkakasama po sila. Hindi lang ho sila gumagamit ng armas. Hindi ho, ewan ko lang kung gumagamit. Pero yun ang kiniklaim nila. Okay, fine. Hindi sila gumagamit. But still, they are in one group, CPP, NPA, NDF. Yan po kanilang pangalan. Magkakasama ho sila. Mga kababayan, hindi ho ito about Marcos and Duterte. This is about yung mga tunay na nagrebelde sa bayan natin ay pinababayaan na po natin sa loob ng Kamara. Tanungin ko kayo mga uniform personnel, agree po ba kayo dito? Sang-ayon po ba kayo? Is this part of your mandate to protect the Constitution? Question lang po ito Wala po akong pang-aaya na mag-kudita kayo o kaya ay kayo'y mag-rebellion. Hindi. Wala ako sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko, ito po ba ay part pa rin ng mandate ninyo to protect the Constitution and the people? Yun po ang mandate ng AFP. Protect the Constitution and its people, yung bayan. By allowing these things to happen, are you still protecting the Constitution and the people of the Philippines? Kung hindi, speak up. Speak up, sir. Hindi ko sinabing magrebelde kayo. Magsalita lang kayo. Sabihin nyo lang na we are disappointed why the enemy of the state nandyan ho at namamayagpag. Just a statement. Sana lang ho, Hindi kasi alam nyo mga kababayan, diyan ako nabilib science eh. Kahit pa paano, napaka-risky sa part nila na magbigay ng statement na we will have a mass movement na kinukundina ang impeachment,
kay VP Sara Duterte. Ayun, ano ho yun? Yun ang tatawag nating may balls. Di ba? Don't tell me, AFP. At saka mga uniform police. Mas may balls pa ho sa inyo ito. Dapat kayo nga po yun. Dahil kayo ang aming, alam niyo yun, kayo po ang aming puprotekta sa amin. Puprotekta sa konstitusyon. Ako again, alam ko marami sa inyo na puprostrate na eh. Bakit? Kasi, mga sir, ang dami kong nakilala sa inyo nung panahon ni Pangulong Duterte. Galit kayo dito sa mga to eh. Galit. Kaya nga tuwan-tuwa kayo kasi pinalakas kayo ng administrasyon ni Duterte para pugsain to mga to. Tapos ngayon, nakikita nyo nangyayari. Yes or no lang eh. Do you agree or do you not agree? What is happening now sa Kamara? Yun lang ang tanong ko sa inyo. Tuloy natin to. Komunista na maghari o maghari-harian at tingin mo ba nasayang yung efforts ng Duterte administration kontra CPP, NPA, NDF? Kasi nga nagkikipagsabuatan nga ang mga kaalyado ng administrasyon. Ang target talaga nila ay si Inday Sara. Ganyan talaga. The enemy of my enemy is my enemy. Kaya may common enemy sila ngayon si Inday Sara. Nag-iisa. Maliban sa ang Sara, Inday Sara, ang nasa likod niya ay ang taong bayan. Sila naman nagsama-sama, mga grupo-grupo lang sila. Hindi sila kumakatawan sa sambayan ng Pilipino. Oo. Kahit na minsan, Attorney Sal, nasakay ako ng taxi, natanong ko kung anong sapantahan nila sa mga issue. Abay, nakikita nila. Saan ang punta mo, MJ? Ba't nag-taxi ka? Baka kung saan biglang liko ka pupunta, ha? Easy. Ba't tayo nag-taxi si MJ? Attorney Sal, na may pagtataksil sa parte ng mga taga-administrasyon dahil nakita nila na nagamit ang bise nung nakaraang eleksyon. At ngayon, ang balik, ikasamaan. Ordinaryong yun, Attorney Sal, mga nagkukomento, nagbibigay ng kanilang opinion at kuro-kuro. Oo, ganyan talaga. Kahit siya pupunta ka sa palengke, mga tricycle drivers, ganyan din naman ako sa usapan. Talagang ayaw nilang ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon na gustong patumbahin ang VP Sara. Sa kabilang banda naman, Attorney, nagpalabas po ng anunsyo ang Iglesia ni Cristo INC na magkakasa sila ng mga malawakang pagtitipon o rally bilang pagkontra. Na-discuss na po natin yan, kaya hindi na po natin na ulitin yan. Pero, yun nga po, mga kababayan, sana lamang po ituloy-tuloy ninyong suportahan po ang mga vloggers na sa tingin ninyo ay naghahatid ng totoong balita, walang halong chismis. Kasi napaka-importante po nun. Kasi ngayon, uso-uso talaga chismis ngayon. Hindi ito. Para lang sa kaalaman ninyo, alam nyo ba nag-trending? Sabay ho lumabas yung balita kay Maris Racal at saka yung issue ng what they call this? Martial law ng Korea. Sabay sila nag-trending, pero hinigitan pa yung kay Maris Racal. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako. Matutuwa ba ako doon? Kasi number 1 na naman kaming Pilipino. Saan kami number 1? Sa chismis. Kasama na ako doon. Alam mo. Sa mga hindi nakaka-relate, alam mo yun. Hoy! Hindi bastos yun, ha? Baka ganun. Ano yun? Zinuzoom. Kayo talaga. Akala din yung bastos na naman. Zinuzoom ko yung, di ba? Para mabasa talaga yung... Hayop yan. Sino sa inyo nakaka-relate? Pero alam mo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, okay lang maging chismoso sa mga showbiz issue, ha? Wala namang problema dyan. Nakaka-interesting lang talaga. Dinaig pa kasi yung mga teleseries sa Korea drama, eh. Ano talaga. Pero sana naman po, mga kababayan, pagdating naman sa politika, wag naman natin haluan ng chismis. 'Di ba? Ako ito, paalala ko, wala akong patama to sa kahit sino man vlogger. Pag merong vlogger na naglabas na sinasabi, inaakusahan si ganito, inaakusahan si ganire, inaakusahan si ganito,
siguraduhin nyo namang merong ebidensya. Pag walang ebidensya, i-flag down nyo na yung tao na yun, yung vlogger na yun, sabihin ninyo, wala ka pala, isa ka pa rin chismoso. O chismosa, di ba? Kasi, paano tayo? Kasi mangyayari ho niyan, magiging ano lang ho tayo, parang, kaya tuloy minsan tinitingnang mababang nila lang ang mga vlogger ng mainstream. Totoo naman ho ito eh. This is a real fact. Ang baba ng tingin ng mainstream media sa mga vlogger, it's because of those vlogger na ang hilig gumawa ng istorya. Ang hilig mag-chismis. Kaya nga ako, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ilang beses na ho tayo nakasuhan, lagi ho tayong nananalo sa mga laban natin. Kasi nga ho, never po ako nag-imbento na nanggagaling sa akin. Alam mo ba, si ganito, si ganyan, ay ganyan yan. Wala akong ganun. Lagi kinukuha ko lamang, nagre-react lamang ako sa mga balita na lumalabas mula doon sa totoong pinanggagalingan. Either news o di kaya kung halimbawa itong sa COA, mismong sa website ng COA, lumabas yan, yan ay public document. So doon ako nagre-react lang. Hindi ako yung mag-iimbento. Alam mo ba, si politikong ganito ay meron siyang kulasisi na ang pangalan ay si Ganire. Nakita siya sa ganito. Wag, alam nyo, kahit kalaban natin yung politiko na yan, wag ho tayong gumawa ng istorya. Wag ho tayong mag-imbento. Iangat naman natin yung pagbablog. Wag ho tayong ganun. Tapos, ang mangyayari, yung iba pa nagsisiraan dyan. Ay, aakis niya si ganito. Bayaran ka ni ganito. Wala namang may presenta na resibo. Paano siya binayaran? Anong proof mo? Patunayan mo nga, anong facts mo? O, sige, siyempre sasabihin mo, wala namang proof ang bayaran eh. Oo, what are your facts that make you conclude that person is a paid blogger? Di ba? Patunayan mo. Like for me, paano ko masasabi? Ako, nanguhusga ako na paid ang mga mainstream media. Kasi pinapaliwanag ko sa inyo, buong time, sinasalsal ng media yung confidential funds ni VP Sara Duterte at yung COA issue. Buong time yun. Sa isang araw, 3, 4 na beses, pinapaliwanag ko sa inyo. Tapos nung lumabas yung konklusyon na to, walang mainstream media o iilang mainstream media, yung mga binanggit ko lang, ang nagbalita. Yung mga hindi ko binanggit, hindi na ho nila binalita. Yun ay presenting a proof na bayaran sila. Kasi mantakin mo, inignore nila yung pinaka-importanting evidence. Ano ho yun? Yung mismong konklusyon ng COA that there were no anomalies. Napaka-importante ho nun. So before you say something, make sure you have facts to prove your point, your argument. Sana mga kababayan, tayong mga nakikinig, maging matalas din ang ating isip. Pag walang pruweba, pag bulong-bulungan lang, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, ekis nyo na yung vlogger na yan. Ekis nyo na. Huwag na ho kayo maniwala. Pustahan ko sa inyo, piniperahan lang kayo niyan. For the views lang yan. Okay? So dun tayo sa katotohanan lang. Labanan natin ang kasamaan at kasinungalingan sa pamamagitan lamang ng katotohanan. Ulitin ko. Malalabanan lamang natin ang kasinungalingan at kademonyuhan sa pamamagitan lamang ng katotohanan at kabutihan. Pag nilabanan mo ng kasinungalingan, ang sinungaling o yung mga tarantado dyan, nag-imbento ka rin ng kasinungalingan, hindi ho ninyo nilalabanan yan. Dalo lang ho tayong mapapahamak niyan sa ginagawa natin. Okay? So maraming salamat.